ako si Miss G. Isang magandang umaga, magandang tanghali po at magandang gabi na rin po sa ating lahat, sa ating mga kababayan. Kung saan man tayong sulok ng mundo, kung saan man tayong lupalop ng daigdig. Ayan, sana okay lang po ang lahat. Good morning, good morning. Ayan, ako, maraming nagaganap itong mga panahon na to. Maraming pasabog at marami pang ilalabas na mga bagong pasabog tulad na lang nito, mga kababayan. Itong si Pebbles Cunanan, aka Pebbles Chururut Tusok, kababayan, ang daming alam itong taong ito. Dating DDS po siya. Ngayon, umanib na kay PBBM. At hindi po siya fake news, mga kababayan. Nagsasabi lang siya ng totoo dahil marami nga siyang nalalaman. Tulad na lang itong si Manong Chavit Singson, mga kababayan, na talagang, naku, mukhang magkakasabit-sabit talaga ito sa mga dati niyang mga kailigalan. Mga kababayan, dahil nga, kumbaga dati, tinotolerate lang siya. Dinadaan lang niya siguro sa mga padulas-dulas. Ngayon, hindi na pwede itong ginagawa niya. Kaya, naghuhurumentado ang lulo nyo. At bigla nga itong nag-aamok at nagwawala at naghahasik pa. Nag-aanyaya pa ito na pababain na sa pwesto si Bongbong Marcos dahil nga nagkakasabit-sabit na ang kanyang mga negosyo, mga kababayan. Maraming mga illegal, maraming mga ginagawa itong matandang ito na nabubulgar na sa panahon na ito, mga kababayan. Panoorin natin itong mga pasabog ni Pebbles Cunanan, mga kababayan. From the land of illegal, talaga, hindi off ha. From the land of illegal wedding, Ilocos Sur by Chavit Singson. Tingnan mo, sinisira mo yung pangalan ng Ilocos Sur. May illegal wedding, illegal land grabbing, dami no. O siya, umpisahan na natin yung paghahamon sa'yo. Panoorin muna natin to. Ayan, nakikita niyo na ba? Yan yung bahay ni Chavit Singson sa Narvacan, Ilocos Sur, sa Surbek. Ganda, no? Sana all may illegal wedding. Ang ganda, nakakaloka. Biro mo yung magkaroon ka ng ganyang mansyon. Hindi lang milyon ang nagastos dyan for sure. Kasi pati mga gamit sa loob, kakaiba. Mamahalin, hindi basta-basta. Ang saucy naman ni Chavit. Alam nyo ba, dyan sa Sulbec, Narvacan, Ilocos Sur, ay nakatayo ang isang tinatawag nilang Bagong Pilipinas Lodge na project ni FEM, ni Apulacay. Dati kasi, ayon sa kwento, yung mga galing sa Manila, nagpupunta dyan, pwede silang tumambay, pwede silang mag-stay dyan, magpahinga, tapos biyahe uli. Ganon din yung kapag pauwi na sila from Ilocos at pauwi na ng Manila, pwede silang tumambay dyan. At dyan, from there, matatanaw mo yung yung tinatawag nilang Paraiso ni Juan, na merong maliit na bundok na sa tuktok nun, may grotto, may Mama Mary. Biro mo, may Mama Mary. Ninakaw mo yung lupa, Chavit. Wala kang konsensya. Demonyo ka talaga. Hindi ka na nakonsensya. Nandun pa naman si Mama Mary. Hindi ka man lang nagdasal ng Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Baka hindi po kasi kabisado. So, eto yung itsura dati. Itsura na ngayon ng Bagong Pilipinas Lodge. Tingnan natin, ha? Ayan, yung medyo okay pa. Tapos hanggang sa, ayun na, nasira na. Wala na, hindi na napakinabangan kasi hindi inatsikaso. Pinabayaan. Tapos, eto naman yung sinasabi ko sa inyong Paraiso ni Juan na may grotto. Alam mo, ang ganda. Sobrang ganda. Tingnan nyo. O, diba? Ang ganda. Ang ganda ng nature. Biro nyo, hinarangan niya ng mansion niya yung Paraiso ni Juan na dating napupuntahan ng mga tao sa Ilocos Sur. Ang sama mo talaga, kaugali mo talaga yung mo, tigre. Diyos ko, wala kang gawang maayos. O, eto na yung tanong. Paano napunta sa iyang lupa? Pag-aari yan ng
Philippine Tourism Authority. Diba? Pag-aari yan ng Philippine Tourism Authority na noong panahon ni Gloria Pandakekok, marami nagsasabi, binigay daw sa'yo yung lupa. Tapos meron mang issue na ibinenta raw sa'yo ng Philippine Tourism Authority. Ano ba talaga yung totoo? Kung binenta sa'yo, di ba dapat nasa pangalan mo? Ikaw yung bumili. Kung binenta sa'yo, dapat nasa yung titulo. Pero bakit ganun? Parang ibinenta sa isang kumpanya na hindi naman ma-search kung anong kumpanya siya. Ayon kay Attorney Mamshi Estelita, na ibinenta daw sa yan ng Philippine Tourism sino ba yun? Ang director ng time na yun, si Robert Dean Barbers, na ibinenta sa Northern Channeling Chukchak Chururut, na hindi matagpuan kung ano bang klaseng kumpanya yan na sa worth na 5 million pesos mahigit. Hindi ba? Meron tayong agency sa Pilipinas na sila lang yung pwedeng magbenta ng mga ari-arian ng gobyerno. Katulad nung meron tayong tinatawag na Philippine Reclamation Agency, yung mga reclamation area na hindi naman nagagamit. Sayang lang, pwede nilang ibenta yun para may kitain ng gobyerno. Pero ito kasi, tourist spot to eh. Lalo na yung grotto. Tourist spot yan, dinadayo yan. Pero bakit kinalaw mo? Paano napunta sa'yo si Mama Mary? Hail Mary, full of grace, patawarin niyo po si Chavez sa lahat ng mga kademonyo ang ginawa niya. Tingnan na natin, kasi merong sinampang kaso si Mamshi Estelita. Ayan, Northern Star Management Corporation. Diyan ibinenta ni Robert Dean Barbers yung lupa na kinatatayuan ng mansion mo ngayon, Chavit. Northern Star Management Corporation. Parang yun yung pangalan ng promotion ko nung nag-Japan ako. Yung nagsasayaw ko ng 5, 6, 7, 8, bada-bure, kickball change. Hindi naman mukhang kumpanya yung Northern Star. Kaloka ka. At worth 5 million ha. 5 million mahigit. Nabasa nyo? Ako hindi ko nabasa eh. Kasi ang bilis ng akyat. Post nyo na lang. Northern Star Management Corporation. Parang dami, no? Dami na naman. Mahilig yan eh sa dami. Si, Chabit. Nakakaloka ka. Bigyan ko kayo ng trivia ha. Si Robert Dean Barbers ay merong kaso ngayon. Graft and corruption. Parang year 2005 pa yun eh na yung pondo sa Intramuros is, alam nyo na, binulsa rin. At nung time na naman na nagkabentahan ng lupa dyan sa Narvacan, kung saan nakatayo ang illegal mansion, na baka mamaya may pagawaan pa yan ng droga, Charles, ay nangyari ang transaksyon between Robert Dean Barbers and the Northern Promotion Agency 5678, Bada-Bure, ng year 2008, kung saan namamayagpag si Chavit dahil ang presidente nun ay si Gloria o Nanay Macapagal Arroyo. Kumbaga, spoiled na spoiled siya kahit anong gawin niya. Diba? Kahit gumawa siya ng illegal, hindi siya papansinin. Pero, Chavit, your time is up. Pwede na yang imbestigahan. At pwede madagdagan yung kaso ni Robert Dean Barbers na nagbenta sa inyo ng lupa na yan. At bakit walang record yung Northern Chururut Agency Promotion Corporation na parang kalaban ng promotion namin yan nung araw nung nagja-Japan ako eh. Hindi kumpanya yung dating ng pangalan. Halatang nanloko kayo. So eto yung hamon ko sa'yo. Ipakita mo sa amin yung titulo ng lupa or any evidence na hawak mo na
sa'yo yung pinagtatayuan ng mansion mo dyan sa Narvacan, Ilocos na malapit sa Bagong Pilipinas Lodge at Paraiso Juan Grotto na hinarangan mo. Hinarangan mo. Walang yaka talagang kay tigre kay. Hinarangan mo na dating pinupuntahan ng mga tao. Magpakita ka ng ebidensya na yan ay binili mo, ibinenta ni Robert Barbers, si Robin Padilla kasi isa pa rin itong bobon, lahat kong naaalala. Na ibinenta sa iyan ng chief ng Philippine Tourism Authority na si Robert Dean Barbers sa yun sa parang promotion na pangalan ng kumpanya ng Ewan, bahala ka dyan. Ipakita mo yan dahil yan ay pag-aari ng gobyerno at dapat bawiin sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Illegal yan. Land grabbing ang tawag dyan. Hindi ka na naawa sa mga taga Ilocos Sur. Biro mo, 4 terms ka ng governor. Dapat pinaganda mo yung yung project ni Apo Lakay yung Bagong Pilipinas Lodge. Dapat pinagpatuloy mo yan. Kaso nga lang, meron ka kasing may interest ka kaya hinayaan mo siyang mabulok. Tapos taga-vegan ka, ang ginawa mo, tumakbo ka sa Narvacan ng mayor after mo ng term mo ng governor. Excuse me, nasusuka ako sa mga pinagagawa ni Chabit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Sagutin mo lahat ng tinatanong ko sa'yo. Hinahamon kita. Magpapakulong ako, magpapakain ako sa tigre mo, papabaril ako sa'yo. Kung talagang sa'yo yan. Ang dami nyo ngang nakaw dyan Meron pa yun sa Santiago, sa pinsan mo naman, first cousin mo, yung Eric Simpson ba yan very greased din ang dating nung resort. Ganyan kayo kayayaman na nagsimula ka lang ang pamilya nyo sa pag-iembalsa mo ng mga patay. Hinahamon kita, Chabit. Sagutin mo yan. Sa'yo ba talaga ang lupa sa Sulbec, Narvacan, Ilocos Sur na pinagtatayuan ng iyong bahay na may pagawa ng channeling? Chat. Chururut, tisakbe. Kala mo, titigilan kita. Ayan. Kayo mga kababayan, comment nyo nga po kung ano ang masasabi nyo dito sa mga pasabog ni Chururut, mga kababayan, sa mga panahon na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment and subscribe na rin po. Wala naman pong bayad dito. Pipindutin nyo lang. Ayan. God bless po at ingat po tayong lahat.